Now, back to Angulo dito sa TV5. 10 taong gulang pa lang si Amy Marcos nang maluklok bilang Pangulo ng Pilipinas ang kanyang amang si Ferdinand Marcos. Kaya ang kanyang pangalan kakambal na raw ng kapangyarihan at karangyaan. Paano nga ba namumuhay ngayon ang panganay na anak ng dating pinakamakapangyarihang tao sa bansa? Si Amy bilang isang Marcos, ang anggulong aking sisilipin. Noong ika-11 ng Setyembre ng nakaraang taon, ipinagdiwang ang Marcos Day sa Ilocos Norte. Sa pamamagitan ng isang flash mob o maramihang sayaw, ginunita ng mga Ilocano ang kaarawan ng yumao nilang idolo, si dating Presidente Ferdinand Marcos. At ang bida ng sayawan ay ang mga anak ng yumaong presidente, na sina Amy Marcos, kasalukuyang governor ng probinsya, at si Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sila ngayon ang nagpapatuloy sa pamumuno sa balwarteng iniwan ng kanilang nasirang ama. Nagtapos ng kursong Bachelor of Arts in Religion and Politics si Amy Marcos sa Princeton University sa New Jersey sa Amerika with flying colors. Mataas ang grade ko lagi. Lagi ako sanay na honor student. Hindi ako sanay pag hindi nagtatap ng class kasi parang nakakaya. Parang ganon. Tsaka at the same time, hilig ko naman mag-aral eh. Sa pagbagsak ng martial law, inakala ng lahat na mawawala na sa kapangyarihan ang pamilya Marcos. Pero sa kanilang balwarte, sumunod sa yapak ng kanilang ama ang mga batang Marcos. Naggobernador si Bongbong ng Ilocos Norte noong taong 1998 hanggang 2007. Sa parehas na taong ding yon, si Amy naman ang kanilang congresswoman, 1998 hanggang 2007. Tila nag-trip to Jerusalem lang ang magkapatid sa pwesto, nang si Bongbong naman ang naging congressman ng Ilocos Norte noong taong 2007 hanggang 2010. Taong 2010, si Amy naman ang umupong gobernador hanggang sa kasalukuyan. Ang ina naman nilang si Imelda Marcos, nagbalik rin sa politika bilang congresswoman ng Ilocos Norte. Nito lamang nagdaang halalan ng taong 2010, mula sa pagiging representative ng Leyte noong 1995 hanggang 1998. Si Bongbong naman, nag-level up na sa Senado noong 2010. Nagpapatunay lang na magpahanggang ngayon, kahit 3 dekada na ang lumipas, may kapangyarihan pa ring nakadikit sa pangalang Marcos. Sa impormasyong inilabas ng Presidential Commission on Good Government o PCGG, tinatayang umabot sa 320 bilyong piso ang nakulimbat ng kanilang ama mula sa kabanang bayan sa loob ng 2 dekadang panunungkulan. Nasa 234 na bilyong piso naman ang kabuoang naibalik sa pamahalaan mula taong 1987 hanggang 2010. Ang Presidential Commission on Good Government ang inatasang mangolekta nito mula sa pamilya Marcos. Kung dati-rati, nagpapakasasa sila sa di umano'y nakaw na yamang nakuha sa ilalim ng pamumunong Marcos, nagugunita pa rin ni Amy ang mga panahong nagmistulang NPA o No Permanent Address ang kanilang pamilya pagkatapos ng EDSA Revolution. Pero yun nga, siguro may sira na rin yung nangyari sa amin eh. Madrama masyado yung buhay namin, di ba? Lipat kami ng lipat. Yung pagkatapos ng EDSA, yung mga bagay-bagay walang halaga. Importante lang yung mga mahal mo sa buhay. Biski saan ka mapadpad, okay lang. Tsaka yung mga gamit, wala, masaya pag may gamit. Pag wala, okay lang. Andiyan pa naman yung mga anak mo. Kahit na nawala raw ang yaman ng kanilang pamilya, ang pinakamabigat ay ang pagkawala ng kanilang ama. No, everyone's had sad moments. When my father passed away, I didn't see him. So, syempre, malungkot yung ganun. Pero in a way, masaya, no? Kasi hindi mo naman nakita naghirap, hindi ko nakita may sakit. So, mabuti yun. At yung pag-alala mo sa kanya, katulad pa rin ng dati, sariwang-sariwa. Naging malaking usapin ang pagpapalibing kay President Marcos sa libingan ng mga bayani, lalo na't sinasabing ito raw ay diktador at nagkasala sa bayan.
Actually, yung usapin na yan, surrender na kami dyan, hindi na nga namin pinupursige. Tapos, biglang sinabi na palilibing. So, pinag-usapan na naman. Pero actually, hindi namin naasahan yun eh. Dahil parang kalimutan ko lang, tagal-tagal din eh. Pero nung nabuksan yung paksa, akala ko tuloy-tuloy naman. Yung pala, hindi pala seryoso. Okay lang. Bagamat hiwalay na si Aimee sa dating asawa at negosyanteng si Tommy Manotoc, biniyayaan naman siya ng 3 gwapong supling. Si Fernando Martin o mas kilalang si Borgie, isang modelo, si Michael, estudyante ng New York University, at si Matthew Joseph, estudyante ng Claremont McKenna sa Amerika. Lahat sila, sidekick ni Aimee sa mga ginagawang pelikula. Yeah, actually, medyo family affair rin. Yung music pinili ng aking bunsong anak na si Matthew, na siyang sports agent ngayon sa PBA. At yung mga merchandise naman, si Borgie ang tumutulong sa amin. The important fundamental things about what makes a good person, what makes a productive, useful member of society, I guess. But in terms of the regular, strict parenting, like things like curfews, walang ganyan. It's really like a parenting that involves a lot of trust. She lets us do what we want, but still, in the beginning, she'll always let us know the consequence. Sa darating na ika-25 ng Pebrero, ipagpupunyagi ng mga Pilipino ang araw na naging malaya tayo sa isang diktadoryang pamahalaan. Pero para kina Aimee, hindi na dapat balikan pa ang nakaraan. Hindi ako nagko-comment sa EDSA. Nakalipas na yun. Nagmarka ng pilat ang apelyidong Marcos dahil sa isang madilim na rehimeng kinasadlakan ng Pilipinas. Isa ang sigurado, ang kagustuhan ng mga sumunod na henerasyon ng pamilya na baguhin ang imaheng nabuo sa kanila. Isa na rito si Aimee Marcos. Yan ang anggulo ni Governor Aimee Marcos. Isang mukha, Iba't ibang pananaw. isang kwento. Ito ang anggulo. Magandang gabi po sa inyong lahat.